the sound that saved a race like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. The grace my fears relieve. How precious dear that grace appear. The house I first believed. Through many days, toil and snare, I have already come. This grace that taught me safe thus far, in grace will lead me home. We've been here 10,000 years. That bright shining as the sun, with no last day to sing God's praise. That when we first began. Soon we take the spark together. Why you going? And soon all those around can warm up to its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, He spread His love to everyone. You want to pass it on, but the wondrous time is spring, when all the trees are bounding. The bird begin they sing, the flowers start their blooming. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, He spread His love to everyone. I want to
That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him in matters that we've bound. I shouted from the mountaintop, I want the world to know that Lord of love has come to me. Want to pass it I shouted from the mountaintop, I want the world to know that Lord of love has come to me. I want to pass it on. The ocean in His hand, was number every grain of sand. King and nation tremble at His voice. All creation rises to rejoice. Behold, our God seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Was given counsel to the Lord, who can
the guilt of simple man. God eternal, humble to the grave. Jesus Savior, risen now to reign. Our God seated on His throne, come let us adore Him. Our King, nothing can compare. Come let us adore God seated on His throne, come let us adore Him. Our King, nothing can compare. Come let us adore Him. Our God seated on His throne, come let us adore Him. Our King, nothing can compare. Come let us adore Ask me not a gentle Savior, hear my humble cry. While on others' heart is smiling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on
Heal thy wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry, while I understand our calling. Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Jesus, only you will find everything. All things shall pass away. No more tears. One day make sense of it all. Jesus, one day every question is gone. Every ancient thought left behind, no more tears. When we all got together, the days of rejoicing that will be, when we all
Good day, everyone. God's message, the title is Living on Purpose, na namubuhay ng may dahilan. So, before we proceed to the God's message for today, so let's go to Lord's in prayer. Thank you, Father God, our Father in heaven. Thank you to the great privilege that you give us. Today we will hear again your voice, your message. We pray, Father God, we give us a receptive hearts, easy to absorb and easy to understand the message that you want us of you, or you want us to do for our everyday life, and help us to apply this one to our everyday life, and we bring back all the glory and praises to the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. So the title of this message for today, the title is Living on Purpose. Ang maaalala po natin, o if you remember, ang layunin ng Diyos kay King David. So, nung si King David po ay inutusan ng kanyang amang si Jesse na pumunta at hatiran ng pagkain, ang purpose niya po ay hatiran lamang ng pagkain. Yung kanya pong mga kapatid na sa kasalukuyan, sila po ay nasa battlefield. At nung marinig niya nga po, o nadatnan niya na si Goliath ay nagsisigaw doon na naghahamon at tinahamak ang sila King Saul that time, at nandun po si King David, at sinasabi po ni Goliath na hirap sa kanya ang sino mang pinakamagaling nilang mandirigma. At nung marinig yun ni David, ay siya po ay nagpresenta kay King Saul. But ang tunay na layunin lamang ay maghatid po siya ng pagkain sa kanyang mga kapatid. But God has a purpose to King David. Nung that time ay siya lamang po ay nagpapastol ng tupa. So, nakita niya po ron na at nadatnan si King itong si Goliath na inahamon at tinahamak ang lahi ng Israel that time. So, to make a long story short, ay binigyan si King David ng espada at ng mga kagamitan pang digma, but ito po ay tinanggihan ni King David. At si David ay kumuha lamang po ng bato. At yun ang ginamit niyang sandata, o ginamit niyang gamit na ang purpose ay kanyang talunin at mapatay si Goliath. At nung binalatenga na nga po ni David, ito pong si Goliath ay bumaon sa kanyang noo yung pong bato, at ito ang dahilan ng kanya pong pagkasawi, at siya ay bumagsak at kinuha ni King David ang espada. At yung purpose na gamitin ang espada upang ito ay at matalo niya itong si Goliath. So, do you know the purpose of life? Okay? We've been looking at what the Bible, okay? And Rick Warren, in his book, The Purpose of Living Life, say about life purpose, both say we have not one, but the purpose for living. What are they review? The 5, we already examined the first D. Today, let's see other 2, okay? The fourth purpose tell us we were shaped for God's service. What does this mean? What's that this mean? Okay? It means we were made to make a contribution in life and not just be a consumer
in Matthew 20:28, even as the Son of Man come not to be ministered unto, but to minister, to give His life a ransom for many. So, naparito po ang anak ng tao, that is our Lord Jesus Christ, to minister unto us, but hindi lamang po siya para mag-minister, and tayo po rin po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at tinubos ang marami. Ano pong pinatubos ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanya pong dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo? How can we serve God through by serving others, especially other believers? Okay? How can serve God through by serving others, especially other believers? What does it take to serve others? First, we must be available to serve others. Jesus made Himself available to save others. Amen? His ministry has been called a ministry of interruption. By those He could serve, this was also true of the Good Samaritan, is true of us. Second, we must be grateful if we are to serve others. Jesus' ministry grew out of His gratefulness to God. In John chapter 11, verse 41, verse 42, we can see in this passage, o makikita po natin dito, then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted His eyes and said, Father, I thank Thee that Thou hast heard me, and I know that Thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that Thou hast sent me. Amen? So, nakita po natin doon na ang Panginoon, they took away the stone. Siya po yung pong bato, no? The stone, it means that siya po yung rock of our salvation and place where the dead was laid. And Jesus lifted the eyes and said, Father, I thank Thee that Thou heard me. So nakita rin puro natin na nanalangin ng Panginoon, and He know that Thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said, that they may believe. At sino ang pong maniniwala sa Panginoon Hesus na Siya lang po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at naniniwala na Siya ay sinugo ng Panginoong, ng ating pong Diyos Ama, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya lamang. If God never did anything else but us in this life, we should still be willing to spend the rest of our lives being grateful to Him. Amen? And we express our gratitude to God by serving others, okay? We express our gratitude to God by serving others. We don't serve others really because they deserve it, but because of our gratitude to our God. Amen? So, nakakapaglingkod din po raw po tayo sa ating pong kapwa o sa ating pong mga fellow believer, because they deserve to serve Him, at ito po ay ating pong nagagawa because of our gratitude to our God. Amen? The people first tell us we're made for God's mission. Although our ministry service happen in the church, our mission is in the world. Okay? Our ministry is primarily to believers. Okay? However, our mission is primarily to unbelievers. This is called our witness. So, tayo po ang mga witness na na-witness po natin, at tayo po ay nanampalataya na ang Panginoon ay napako sa krus. Okay? Nung unang pagparito ng Panginoon, so siya po ay dala-dala niya yung kaligtasan. Yung dugo niya pong nabuhos sa krus ng Kalbaryo, yun po yung nagtubos at naglinis sa ating mga kasalanang nagawa. Ang unang pagparito ng Panginoon, siya po ay nagpapako sa krus upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. At sa pagkaraan ng 3 araw, na namatay ang Panginoon, at pagkaraan ng 3 araw, siya po ay nabuhay namang muli at umakyat sa langit, at siya po ang nag-utos o maraming nakasaksi, at tayo pong nanampalataya. Ang mga dating Old Testament
or New Testament believer, sila po yung looking o yung nakatingin po sila sa ating pong Panginoon na yun po siya ang nagpapako sa krus ng ating pong Panginoon. Sa tayo naman po ay muling naghihintay ng muling pagparito ng Panginoon Hesus. Kung una ay pagparito niya kaligtasan at ang second coming of Christ upang i-separate o hiwalay yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang sino man sumampalataya ay may buhay na walang hanggan, ngunit sa mga hindi nanampalataya sila po ay nahatulan na. So witness na i-share din po natin yung ating pong kaligtasan na nakantam sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon Hesus. At ang faith na yon ay nung ating pong narinig yung faith cometh by hearing, and hearing by word of God. What does it mean to be God witness? It doesn't mean we were called to be His defense attorney, prosecutor, or even salesman. It simple means our mission is to tell people what God asked for us. Everyone can do that. Okay? Na ang tao ay pag walang kaligtasan o walang pananampalataya sa Panginoon, o the Bible said na ang lahat ng tao ay makasalanan. Roma 3:10. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang buhay na walang hanggan ay yung pong tayo po ay manampalataya sa Panginoong Hesus lamang. So, hindi po binigay ang anumang reliyon, okay? Lahat po ng mga reliyon nagsasabi na pag ikaw sumapi, may mga reliyon na nagsasabi na kapag ikaw sumapi sa kanilang iglesia, ikaw ay maliligtas. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay maliligtas. Lahat po sila ay nagtuturo ng kaligtasan. But, ang nais po ng Panginoon, o what the Bible said, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, faith alone in Christ Jesus. Because, ang hindi naman po, ang reliyon ang napako sa krus eh. Ang napako po sa krus ay ang ating pong Panginoon Jesus. Siya lang po ang nagbuhos ng dugo. Kung wala pong dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo, wala pong kaligtasan na magaganap. But bagamat siya ay Diyos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang magpapako sa krus upang tayo matubos sa ating pong mga kasalanang nagawa. At ito pong dapat nating sampalatayanan o tayo po'y maniwala. To believe in Him should not perish but have everlasting life. Perish to the lake of fire, everlasting life in the kingdom of God. Na kailangan nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. What is repentance? Repentance means pagbabago ng isip, pagbabago ng lifestyle, na talikuran mo ang iyong kasalanang nagawa at manampalataya ka sa Panginoong Hesus. At siya lamang ang daan, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Where we are to be His witness, there are three answers to this question found in Acts 1:8. So, makikita po natin sa Acts 1:8 na meron pong tatlong sagot sa how to be His witness. But He shall receive power. So, makakatanggap po tayo raw po ng power, shall receive power, that is, came from the Holy Spirit. At tayo lamang po ay ginagamit na mabuting sisidlan ng kanya pong mga salita to witness, to share the gospel to every creature. After that, the Holy Ghost is come upon you. At ang Holy Spirit ay papasok sa iyong puso. And ye shall be witness unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and into the outermost part of the earth. So nakita po natin doon, first we are the witness to those in our world. What is in our world? In our family, no? Sa ating pong ating mundo, nandiyan po yung ating pong mahal sa buhay, ating pong asawa, ating pong mga anak, okay, ating magulang, ating pong mga kapitbahay. So, yun po ang muna pong mundo na ating ginagalawan, no? Na i-witness po natin, ipakilala po natin ang Panginoong Hesus sa ating pong mga loved ones. Okay? This is what Jesus says in Luke 39, verse 39 of Luke 8, returns to thine own house
And so how great things God hath done unto thee, and he went this way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. No? I-share, i-witness po natin kung ano pong katakilaan ang ginawa po ng ating pong Panginoong Yesus na siya ay napako sa krus, na nagtubos sa ating mga kasalanang nagawa, na ang sino man sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life, in John 3:16. At yun din pong sinasabi sa John chapter 3, verse 3 na, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na kailangan tayo po ay pinanganak na muli, na kapag ang tao ay nagsisi sa kanyang kasalanang nagawa, sa 1 John 1:9, tapat ang Diyos na tayo patatawarin sa ating pong mga kasalanang nagawa. At tayo po ay na-born again by Spirit, na nagsisi tayo ng bukal sa ating puso at isipan, na nagbago tayo ng ating pananaw, ng ating pong isip, na tinalikuran na po natin ang kasalanan, at tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng nalinig po natin yung kaligtasan, na may nag-share po sa atin, may nag-witness po sa ating mga kasalanan, na kapag ang tao ay hindi naniwala sa Diyos at siya ay hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan nagawa, ay siya ay mapapamak. Bagkos gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, na sinampalatayanan mo yung pag-ibig na yun, yung pong agape love, yung pong walang katulad na pagmamahal na pinakita ng Diyos nung po sa krus ng Kalbaryo, na nung siya po ay nagpapako sa krus, no? Nang siya po ay nagpapako sa krus, na sad to say, marami rin po ang sa kasalukuyan na gumagawa niyan, no? Na ginagawa nila na nire-reenactment nila yung ginawa ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo, na sila rin po ay nagpapapako sa krus, na upang sila ay malinis sa kanilang mga kasalanang nagawa. But yung pong pagmamahal ng Diyos ay wala pong katulad yon. Yung pong agape love, na highest love, highest form of love, wala na pong makakapantay doon sa pinakita ng ating pong Panginoong Yesus, na sampalatayanan lang po natin, magsisipo tayo sa ating mga kasalanang nagawa, let the Holy Spirit na pumasok sa ating mga puso, at siya, ayaan po natin siya na ang magmaniobra ng ating buhay. Siya ang magmaneho ng ating buhay, ang Holy Spirit, na siya na ang magtuturo ng tamang landas habang tayo ay lumalakad at naghihintay ng muling pagbalik ng ating pong Panginoong Hesus. This is our Jerusalem in Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem. So, ang Jerusalem po natin, ang ating pong mamahal sa buhay, in all of Judea, ang ating pong mga colleagues, yung ating pong mga kasama sa trabaho, yung ating pong mga kaibigan, and in Samaria, yung pong ating pong mga friend, and to other uttermost part of the earth. Why don't we do this? Why we do this? One reason is that we don't think the world want what we have Jesus. However, a Gallup poll found that 1 out of every 3 people we ask to church will accept the invitation. Another reason, what is the another reason? Yung pong fear, no? Yung fear. Yung pong minsan, yung pong pagpakatakot. But ang sabi po ng Diyos, yung banal na pagkatakot sa Panginoong Hesus, yung po ang simula ng kaunawaan sa kanyang salita. Fear in the Lord is the beginning of knowledge. Okay? Marami pong mga malalaking tao, presidente, attorney, no, na hindi po nila nauunawaan ang salita po ng Diyos. Why? Because the Holy Spirit is the real teacher. Siya po yung nagpapaunawa na madali po nating maunawaan yung lalim ng salita po ng Diyos. No? Katulad po ng John chapter 3, nung si Nicodemus ay pumunta sa Panginoong Hesus, sinabi niya na, kailangan bang ako ipanganak na muli? Kailangan bang papasok ako sa sinapupunan ng aking magulang? But Jesus said na,
ang sabi po kay Nicodemus, okay, na ang tao ipapanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Katulad ng hangin, nararamdaman natin. Nararamdaman natin yung hangin, ba't hindi po natin nakikita? Ganon din po ang Spirit, no? Na yung ipanganak kang muli, pinagsisihan mo yung kasalanan mong nagawa, okay? Ang Holy Spirit ay mananahan sa iyong puso. Na matagal na siyang kumakatok sa iyong puso, at pag binuksan mo ang pintuan ng iyong puso, mananahan siya. At makikita po din natin po sa John chapter 3 na si Nicodemus ay, kung manalangin po siya ay 2 oras at siya po ay nagtuturo ng salita ng Diyos din po, but hindi niya naunawaan yung born again. But Jesus said to him, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nung muli siyang, paano kayo papanganak na muli? Ang sabi po ng Panginoon ay, tayo po ay dapat humingi sa ating mga kasalanang nagawa. Dahil lahat ng tao, walang nabuhay na tao except na tao na ating Panginoong Isus lamang ang siyang hindi nagkasala. Pero lahat po sa Roma 3:10, lahat po ay nagkasala. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But, dahil po sa pagmamahal ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang sarili upang ang sinuman ay na maniwala, to those who believe in Him, ang maniwala po ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. But sa mga hindi naniniwala, sila po ay nahatulan na. So the choice is yours. Kung maniniwala ka, nasa sa iyo yan. Pero kung maniniwala ka, may buhay na walang hanggan na ipagkakalob sa iyo ang Panginoong Isus. So, second, we are the witness beyond our word. Katulad po ng sinabi na Paul did in 1 Corinthians chapter 9 verse 22, to the weak become I as weak, that at may gain the weak, I am made all things all men, that might be all means saved same. So, ang sabi po ni Paul na kailangan nung winitness niya, yung pong dakilang kaligtasan ng Panginoon Jesus na walang binigay sa silang lahat na sukat na tayo po ay dapat maligtas. Hindi po ang reliyon, hindi po anuman pong mga iglesia o simbahan na naglipa na dito po sa mundong ibabaw nito, but in Christ alone lamang po. Ang Panginoong Hesus lamang po ang napako sa krus. Hindi po yung religion ang pinako sa krus, no? Hindi po ang reliyon ang pinako sa krus, but ang ating po Panginoong Hesus. At yun po ang wini-witness ni Paul na at katulad daw din po niya na kailangan na ang tao ay maligtas dahil mahal ng Diyos ang isang kaluluwa. Kapag meron daw pong 100 na tupa ang Panginoon, na kapag siya ay may 100 na tupa at nawala ang isa, no? Kanya pong hanapin 'yon, no? Naparito ang Panginoon upang hanapin tayong mga nawawala, okay? Naparito siya para sa mga makasalanan. Okay, na makasalanan na dapat na nagsisisi sa ating pong mga kasalanang nagawa. Okay, katulad ni Zacchaeus, nung si Zacchaeus ay nasumpungan ng Panginoon Hesus dahil sa liit niya, sa height niya, hindi niya makita ang Panginoon Hesus dahil that time, so napakaraming tao, but ang ginawa niya po ay umakyat siya sa puno ng sycamore tree upang to the purpose na ang layunin niya ay makita ang Panginoong Hesus. At nakita po siya ng Panginoong Hesus. Ang sabi po sa kanya, "Sige, bumaba ka rito." At nung naramdaman niya ang pagmamahal ng Panginoon, ang sabi niya, "Isosoli ko kung ano man po ang aking mga kinuha o kinupit o ninakaw, yung yaman na kanyang kinuha ay muli niyang ibabalik. At babalik niya sa mga mahihirap." At ang sabi ng Panginoon sa kanyang, ngayon sa araw nito ay the day of salvation. Okay? Ay dumating sa taong ito. Okay? At nakita po rin natin na kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Alright? This is our Judea and Samaria in Acts 1:8. But ye shall receive power. The power which came from God is by the Holy Spirit after the Holy Ghost is come upon you. Okay? Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, God is everywhere. Okay? Ipinanak kang muli at ang Holy Spirit ay papasok sa iyo. Okay? Yun po ang tunay na kahulugan ng muling isilang by Spirit, no? At nagrepent ka sa kasalanan mo na
tinalikuran mo na yung kasalanan at nagbago ka ng pag-iisip. Okay? Nagbago ka ng pag-iisip at nagbago ka ng lifestyle. Amen? So, if anyone is in Christ, in your creation, all things are passed away. Behold, all things become new. This is how we demonstrate our love for God. In Matthew 25, verse 35-36, for I was an hunger, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and ye in me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, ye came unto me. So, makikita po rito, ng bawat isa, makikita po natin, God tell us na yung pong isinishare po natin. No? Kasi sa Matthew, what the Bible said in Matthew chapter 4, verse 4, the Bible said in Matthew 4 na, man shall not live by bread alone. Na kapag ang tao, hindi lamang daw po ay nabubuhay sa tinapay o sa pagkain. That time, ang kinakain nila ay tinapay. But ang sabi po ng Panginoong Hesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkus sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Nung tinukso ang Panginoong Hesus, sabi sa kanya ng devil na, gawin mong bato ang tinapay. But ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, for was an hunger and ye gave me meat, no? O I was thirsty and ye gave me drink. So, binigyan, nang sinabi nga sa kanya na gawin niyang bato, ba't hindi ginawa ng Panginoong Hesus? Dahil sabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkus sa bawat na mumutawi sa bibig ng Diyos. Meron pa isang kwento na tinanong siya, o sa personal rin pong ito ay nangyari, na tinanong ka, ba't hindi ka ba nagsasawa basa ng Bible o mag-share ng kaligtasan o share of the Word of God? And then, tinanong ko rin po siya, hindi ka ba nagsasawang kumain ng kanin? Sa umaga, kumakain ka ng kanin. Sa tanghali, kumakain ka ng kanin. Sa hapunan, kumakain ka ng kanin. Merienda mo, kanin. Sa umaga, kanin. Puro kanin. But, hindi ka nagsasawang kumain. Ganun din po yung salita po ng Diyos, no? Na hindi po pinagsasawaan ang salita ng Diyos. At ang tao, hindi lamang nabubuhay sa tinapay. At meron pong kanta na, we are the world, we are the children. And God show to us na, by turning the stone to bread, pinakita po ba ng Diyos yun? Hindi po, no? Mali po yung lyrics ng kantang yun. Dahil, maliwanag po, sabi po ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkus sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At muli pong tinukso ang Panginoon, sabi sa kanya na ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan o yaman dito sa mundo, sambahin mo lamang ako. Ba't nasusulat, ang sabi po ng Panginoon, na sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, na dapat mo natin sambahin. Ba't hinahanap ng Ama ang tunay na mananambahan sa Espiritu at katotohanan? God is Spirit. No? Siya po ay Espiritu. Ba't sasambahin po natin dapat siya sa Espiritu at katotohanan? Ano yung katotohanan? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Ang katotohanan ay yung pong word na ang salita po ng Panginoon. At sinabi rin po na sa Biblia, the Bible said na ang salita ay nagkatawang tao. That is our Lord Jesus Christ. Nung nilikha lahat ng mga bagay sa pamamagitan lamang po ng salita ng Panginoon, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng hayop, magkaroon ng anumang uri ng kanya pong puno o uri ng kanyang pagkakahayop. But pagdating po sa tao, hindi sinabi ng Diyos na magkaroon ng tao. Bagkus, ginamitan niya po tayo ng kanyang pong makapangyarihang kamay. That is Obra Maestra of our Lord. He used His power o He used yung pong kapangyarihan niya na hinulma niya yung tao at nag-usap po ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sinabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. At ito po ay hininga niya ng hininga. At ang tao ay lumakad ng may kaluluwa at espiritu. Pag ang tao ay bumalik na sa Diyos, yung kaluluwa ng sumampalataya ay mapupunta sa kingdom of God. To those who not believe, hindi naniwala, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Okay? There
Our witness to be whole world. This is what Jesus speaks from us. Mark 16:15. He said unto them, go ye into the whole world, what? And preach the gospel to every creature. This is our ends of the earth. In Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and unto the outmost part of the earth. We may not be able to do this ourselves, but we can help send others who can. Hindi po natin to magagawa ng sarili po lamang natin. Okay? Gaya po na sinabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. No? Ganyan din po ang ating masasabi na kapag ang banal na Espiritu ay nasa atin na magagawa po natin ang lahat ng mga bagay nito. Okay? God shaped us to serve Him by serving others believe. Amen? God also gave us mission to witness to unbelievers. Is anyone going to heaven because of you? Okay? Remember, our labor is not in vain. Nag-share po tayo ng salita po ng Diyos. Okay? Bayaan po natin at ang Holy Spirit na po ang kikilos. Hindi po natin na tayo ang magliligtas, no? Ang Holy Spirit na po, ang Diyos na po ang magliligtas ng kanyang kaluluwa. Tayo lamang ay ginagamit na sisidlan ng kanyang salita. Tayo lamang po ay ang kanyang mouthpiece, okay? Let the Holy Spirit start this art. O ang Holy Spirit po ang siyang pong gagawa, no? Hindi po natin kaya-kakayanan na magligtas. Kaya dumami ang mga superhero Superhero, nandiyan si Superman, nandiyan si Batman, nandiyan kung sino-sinong man na tagapagligtas. Si Spider-Man, no? But hindi po sila ang tunay na magliligtas. Ang magliligtas po ang Holy Spirit at tayo lamang po ay ginagamit na sisidlan ng salita ng Panginoong Hesus. Are we fulfilling our purpose for living? Nagamit na po ba natin ang ating pong layunin na habang tayo po ay nabubuhay? In Acts 13:36, the Bible said, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers, and saw corruption. Acts 13:36, na nagampanan po ni David ang kanya pong purpose, no? Alalahanin po natin na ang Panginoon Jesus nung magkatawang tao ay sa lahi ni King David, sa lahi ni Jesse, okay? Ang layunin ng Diyos sa atin ay ipamahagi o humayo ka, alam mo sa tao na siya ay makasalanan at kailangan niya ng kaligtasan. At ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa silong ng langit ay kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. Amen? Let's pray. Thank you, Father God, for this message. And Lord, the Holy Spirit really is our teacher. Really, the Holy Spirit touches the heart to those watching this video and to those listening to this message. If we bring back all the glory and praises to the most precious name of our Lord Jesus Christ, this is our prayer. Amen. Every blessing, tune my heart to sing thy grace. Stream of mercy, never ceasing, call up for song of loudest praise. Teach me some melody song and song by play. Above, praise the mountain, peaks abound it, mount thy bound, redeeming love.
Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I come, and I hope by thy good pleasure safe to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, He to rescue from the danger and purpose His precious blood. On that day when freed from sinning, I shall see thy lovely face, clothed in the blood was linen. I will sing thy wondrous grace. Come, my Lord, no longer tarry, take my ransom soul away. Send thy angels now to carry me to real endless day. Oh, to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be. Let the goodness like a feather by one ring earth to thee. Oh, to wonder, Lord, I feel it, from to live the God I love. Hear my heart, oh, take in sin it, sell it for thy thorns above. Count the pound of every blessing, tune my heart to sing thy grace, stream of mercy never cease.